Hello, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat, magandang hapon. So, today we have a very nice topic again para po sa ating maswerteng halaman ng 2021, ang jade plant po. So, dun po sa hindi nakakakilala ng jade plant, ito po siya. Maganda po ang kanyang dahon. Ito po ang jade plant, ito po din siya. Maliit pa siya. Yan po yung import ko pa galing Sardinia. Okay, so before we proceed to our main topic for today, I want to ask everybody to please share, like, and subscribe my channel po. Okay po. So, ano nga ba itong jade plant nating ito? Ano nga po bang katangiang meron siya? Bakit po ito sinabing isa sa pinakamaswerteng halaman? So, kung titingnan niyo po ang halaman ng jade na to, mga bilugan po ang kanilang dahon. Ayan po siya, talagang anuman pong tipo ng kanyang jade plant. Ayan po siya. Ayan, yung maliit na yan. Nakikita nyo na po, nabilugan ang kanyang dahon. It symbolize money. Pera daw po yon. At ang isa po pong pinakamaganda, kung pagmamasdan nyo po itong jade plant na to, makapal po ang kanyang dahon. Talagang makapal at makatas. So, nagsisimbolize po naman yon ng kayamanan at kasaganaan. Yan po ang kanyang katangian kung bakit po siya tinawag na maswerteng halaman. Okay po. So, bakit po natin ito itinuturing na maswerteng halaman? Ano po ang dapat nating malaman upang ito ay nagbigay ng kasaganaan sa sa mga taong sinuwerte na nag-alaga ng ito. Katulad nga po ang sabi na sa punsoy, ito po ay itinuturing nila na popular na punsoy plant nila sapagkat ang katangian na meron po ang jade plant ay umaangkop sa kanilang pamantayan at it gives good luck po, good luck charm sa mga taga-Asia. Sa Asia, ito po itinuturing nilang good luck charm at dahil sa ito po ay umaaktibo sa enerhiya ng pananalapi. At ang presensya po ng jade sa bahay at opisina ay itinuturing na maswerte. Ayan po, napakaswerte raw po ang meron nito sa tahanan. At ang maberdeng dahon nito ay sumasagisag sa malakas na paglakas ng yaman at positibong enerhiya. Nagbibigay daw po ito ng magandang swerte sa tahanan at sa opisina. At ang isa pa po, itong jade na to ay isang traditional na regalo para sa lugar, isang traditional na regalo na nagbibigay po ng swerte sa lugar at sa taong nagmamay-ari ng negosyo. Ayan, kinakailangan ito po kalimitan po 'pag inireregalo nilalagyan na lang nila ng red ribbon at pangregalo na dahil nagbibigay nga po talaga ito ng swerte ayon sa punsoy. So, subukan po natin, malay nyo po ay ito ang makatulong sa atin magbigay ng swerte. At saan po ba ang tamang lugar na dapat ilagay ang jade sa tahanan o sa opisina? Ito po ay may tamang lugar upang umangkop sa kanyang katangian. Ang unang-una po, ang jade po ay ito po ay dahilan sa ito po ay tinatawag na money tree or puno ng pera, kaya ito po ay kalimitang inilalagay sa harapan ng ating tahanan. Or kung sa opisina naman po, ang jade po ay inilalagay sa harap o cubicle ng opisina para mag-imbita ng kasaganaan at yaman. Ayan. So, doon lang po natin dapat ilagay sa lugar na yon. At kinakailangan po itong ilagay sa gawing silangan sapagkat to create energized monetary lock. Ayan po. Kinakailangan sa timog silangan upang mag-create ng energized monetary lock para sa saganang negosyo o higit pang kita. Napakaganda po nun. At kung sa tahanan po naman, kinakailangan sa silangan na lokasyon para sa pagkakasundo ng pamilya
kalusugan at pagsisimula ng magandang pagsisimula ng new project. Ayan. Kaya yan po ang tamang posisyon sa tahanan natin. At ang akin pong paalala, huwag na huwag po ninyo siyang ilalagay sa loob ng kwarto at banyo. So, yun lang po dalawang lugar na yon ang hindi po inyo dapat paglagyan ng halamang ito. At ang halamang ito po ay nangangailangan ng matalinong pangangalaga. So, ano po yung ibig sabihin ng matalinong pangangalaga? So, ito po ay nangangailangan ng sikat ng araw. So, katulad po sa atin sa Pilipinas na napakainit, ano po, hindi po naman siya delikadong ilagay na buong maghapon sa labas. Wala pong problema. Ang puno ng jade po na to, pwede po ninyo siyang ilagay sa loob o sa labas man ng tahanan. Tayo po dito sa Italia, so kalimitan po ang ating mga kasamahan sa loob ng bahay inilalagay. Wala pong problema. Pero kapag ganyang mainit po, at least one time po in a week, one time lang po in a week, at least one in a week. So, ibig sabihin, pwedeng araw-araw din, pwedeng every other day, pwedeng 2 times, pwedeng 3 times, yung pong pinakamababa na po yung one time na mailabas ninyo at masinagan siya ng araw. Okay po. So, ang katanungan, papaano po naman kapag pag winter na wala namang araw, kung ilalabas mo, lamig din lang, paano yon? So, mamamatay ang jade. So, hindi po. Kasi ang jade po, ang halamang hindi siya delikado. Po, pwede natin po siyang ilagay sa loob ng bahay at kinakailangan lamang po siyang mailawan ng ating ilaw sa bahay. Yung kanya pong sinag ng ilaw natin, yun po ay sapat na para sa kanya upang mag-create ng energy. So, hindi po siya delikado. Ang ayaw lang po niya, huwag nyo siyang ilalagay sa madilim na lugar. Kung just in case po, ang position niya, wala kayong option, nando sa madilim na lugar siya, doon lang siya naandun. So, paggabi naman po, ilabas nyo siya. Doon po sa parte na may nasisinagan siya ng araw para mag-create po siya ng energy. So, yun po, ang gusto niya. Hindi po siya delikado. At papaano naman po ang pagdidilig? Ayan ang second na question at laging itinatanong ng marami. Sa pagdidilig po, hindi rin po siya delikado. Ang jade po ay hindi nangangailangan ng maraming tubig. Ito po, papaano ba siya didiligin? Isang beses ba, 2 beses ba, o 3 beses? Ito po ay naaayon sa takbo ng init o panahon. Lalo na ngayon taglamig, hindi naman po masyadong natutuyo ang tubig. So, yun po hihipuin ninyo ang tuktok ng lupa kung siya po ay basa pa. Kung siya po ay basa pa, huwag nyo po siyang didiligin. Kung alam nyo ng tuyo na, saka nyo po siya didiligin. At papaano po ang pagdidilig? Ang pagdidilig po ng jade plant ay hindi po niya siya dapat basain ang katawan ng jade. Hindi po ninyo ito babasain. Kasi kapag ito po niyo binasa, siya po ay malalanta. Hindi po pwedeng mabasa ang jade plant. Kinakailangan pong puno lamang. Ayan, yung puno lamang po, dito lang po natin siya didiligin. Okay po? Dahil ang kanyang tipo ng dahon niya, madali po siyang malanta. Ayun po, hindi po nyo siya dapat lagyan ng maraming tubig. Hindi ko po pwedeng sabihin na okay, 1 time, 2 times, hindi po. Hipuin nyo na lang po ang kanyang puno kapag kita nyo ng tuyo. Kita nyo yung sa akin, no? Ayan, parang tuyong-tuyo siya. Today, ang schedule niya talaga ng aking pagdidilig. Hindi po siya araw-araw. Etong siya, yan, medyo basa pa, hindi ko po siya didiligin kasi basa pa po siya. Etong dalawang to, etong isang to, hindi rin. Ito po ay mga tinanim ko lang yan. Yan po yung mga import, mga regalo sa akin. Ito naman po ay talagang mga kasama sa mga binili ko. Ayan, kaya yan po ay talagang maganda na at malaki na. So, ito po naman ay talagang nagsisimula pa. Ito pong jade plant na ganito, kung gusto nyo po siyang paramihin, pag nakabili kayo ng ganito, gusto nyo siyang dumami, ayan po siya. Meron po siyang, pwede ninyo siyang putulin dito at itanim ninyo ng katulad ng ginawa ko. Ayan, para po siya ay dumami. Or kung let's say may gustong humingi, po pwede po nyo siyang putulin. Pwede nyo po siyang putulin sa dulo at para po siya ay maparami at dumami ang inyong puno ng jade plant. So,
At ang lupa po niya, kung sakaling kayo magtatanim ng tulad ng ginawa ko, siguraduhin nyo na lang po na matabang lupa ang inyong ilalagay sa kanya. Okay po. So, kaya po sinabing matalinong pangangalaga dahil kinakailangan natin siyang alagaan ng mabuti dahil upang tayo po ay makabuo ng positibong enerhiya na magbibigay ng kasaganaan sa may-ari at sa may-ari ng bahay at negosyo. Okay po. At upang maraming kabutihan dahilan sa maraming kabutihan ang naibibigay nito, so kinakailangan natin itong ilagay sa tamang posisyon upang mag-imbita ng kasaganaan at magandang kapalaran. So ayan po, yan po ang mga tips ng pag-aalaga ng ating puno ng jade. So sana po ay nagbigay ng kaunting kaalaman para sa mga taong nais na mag-alaga nito o nag-aalaga na hindi alam kung paano ang tamang pangalaga. Okay po. So again, this is Pinoy Vlog. I want to thanks everybody for continued support, for your likes, subscribe, and share po sa inyong mga kaibigan upang maging update po kayo sa mga susunod ko pang video. So please like, share, and subscribe po. Thank you again and have a nice day for everybody. Thank you. Bye.